May sasabihin ako sa'yo na baka hindi mo magustuhan. Hindi ka natatalo dahil mahina ka mag-edit. Hindi dahil pangit ang camera mo. Hindi dahil maliit pa ang channel mo. Alam mo, natatalo ka dahil sa ginagawa mo after mo mag-upload. Diyan nagkakatalo ang views. Diyan nagkakatalo ang growth. Diyan nagkakatalo kung magiging seryoso kang creator o hobby mo lang to habang buhay. Be honest. Pagkatapos mo mag-upload, ano yung ginagawa mo? Hindi ba? Refresh. Refresh. Tapos, refresh ulit. And then, pag 10 minutes na, titignan mo yung analytics. Impressions, mababa. Yung views, mabagal. CTR mo, hindi mo maintindihan. Tapos, kabado ka na. Minsan, papalitan mo agad yung thumbnail. Minsan, papalitan mo yung title. Minsan, mag-chat ka sa GC. Guys, pub-view naman. Ginawa ko lahat yan. At alam mo yung nangyari. Wala. Listen carefully. Ang upload button, hindi finish line yan. Kung iniisip mo na tapos ng trabaho mo, pag naklik mo na yung publish, doon ka talo. Ang tunay na laban, nagsisimula pag live ng video mo. Karamihan, hindi alam to. Pag nag-upload ka, hindi agad ipapakita ni YouTube yan sa buong mundo. Pinapakita muna niya sa maliit na audience. Subscribers mong active, mga nanood ng similar content, mga nag-interact sa'yo before. Tapos, titingnan niya, magkiklik ba sila? Tatapusin ba nila? Magko-comment ba sila? Kung oo, i-expand niya yung reach. Kung hindi, doon siya titigil. Ngayon, isipin mo, kung nagpanik ka agad at binago mo lahat habang nagtetest pa siya, malilito yung system. Ito yung ginagawa ko ngayon pagka-upload ko. Hindi ako nakaupo lang. Pero, hindi rin ako nagpapanik. Ang ginagawa ko, step 1, watch the first 2 minutes again. Oo, kahit ikaw yung gumawa. Tignan mo, malinaw ba yung hook? May dahilan ba yung viewers para mag-stay sila? Kung boring agad yung intro mo, aminin mo. Step 2, check your packaging. Check mo yung title and check mo din yung thumbnail. Hindi mo dapat tinatanong, maganda ba to? Dapat tinatanong mo, kung hindi ako ang gumawa nito, ikiklik ko ba to? Magkaiba yun. Step 3, soft push. Hindi spam, hindi desperation. Ipopost ko sa story ko with context. Kung small creator ka, para sa'yo to. Specific, hindi generic. Ito yung mga maling ginagawa ng small creators. Ito yung pinaka-common. Binabago agad yung title after 15 minutes. Maling-mali yan, guys. And binabago yung thumbnail dahil 20 views pa lang. And then, dinidelete yung video pag mabagal. Worst one, tinatawag agad na flop. Tatandaan mo, hindi flop ang video mo. Wala palang data. Magkaiba yon. Now, let's talk CTR. Kung 100 katao ang nakakita ng thumbnail mo at 5 ang nag-click, 5% CTR. Kung mababa ang CTR mo, packaging problem. Kung mataas naman ang CTR mo pero mababa ang retention, content problem yan. Dito nagkakatalo. After upload, dapat marunong ka magbasa ng data. Hindi emotions. Data. May share ako sa inyo, guys. May video ako dati. 2 days, walang galaw. Tahimik. Munti ko na nga palitan yung thumbnail eh. Munti ko nang burahin. Pero sabi ko, hindi, hahayaan ko muna. After 1 week, biglang umangat yung impressions. Biglang pumasok sa suggested. Imagine guys, kung nagpanik ako, edi wala sana yun. Kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, ibig sabihin seryoso ka. Kasi hindi to pang shortcut. Hindi to pang overnight. Ang usapan dito, longevity. Alam mo, naniniwala ako sa isang bagay. Naniniwala ako na everything happens for a reason. Hindi lang sa YouTube, hindi lang sa buhay, sa lahat. Minsan, may video kang akala mo, flop. Minsan, may upload kang tahimik. Minsan, may effort kang parang walang kapalit. Pero baka, training pace mo pa lang yan. Gaya ng sabi sa Bible, Book of Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord,
plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Kung may plano si Lord para sa future mo, hindi kasama doon ang sayangin ng effort mo. Minsan, nade-delay lang. Minsan, hindi viral, pero vital. Minsan, hindi views ang binibigay muna sa'yo, kundi character. Baka pinapalaki muna ang discipline mo bago palakihin ang audience. Hindi views ang laban. Retention. Kung 50% nanonood hanggang dulo, panalo ka. Kung umaalis sila after 20 seconds, yon, may problema. After mo mag-upload, tignan mo yung audience retention graph. Saan bumabagsak? Sa intro ba? Sa gitna? Or sa bandang ending? Yan ang feedback mo. Libre lang yan. Ito yung pinakamahirap. Control your emotions. Huwag mong italis self-worth mo sa views. Ang views, hindi sukatan ng value mo. Sukatan lang yan ng performance ng content. Magkaiba yon. Hindi isang bagsakan ng promotion. Yung pagpapromote mo ng mga video mo. Day 1, subtle share. Day 2, community reminder. And then, day 3, short clip teaser. Extend mo yung lifespan ng video mo. Hindi lang publish and pray. Ito pinaka-powerful. After mo ma-check basics, move on. Start scripting the next video. Hindi ka pwedeng emotionally stuck sa isa. Ang growth, nasa volume plus improvement. Stop chasing viral. Chase improvement. Every upload, mas malinaw na hook, mas direct value, mas engaging storytelling. Kapag ginawa mo yan consistently, hindi mo kailangan mag-beg ng views. Darating yan. Kung ngayon maliit pa channel mo, good. Mas safe ka mag-experiment. Mas safe ka magkamali. Mas safe ka mag-practice. Huwag mong sayangan yung pace na to sa kapapanik. After mo mag-upload, huwag mong tatanungin, ilan na yung views? Ang tanong mo dapat, ano yung natutunan ko? Doon ka lalaki. Hindi sa numbers, kundi sa awareness. Kaya kung may nakuha kang value dito, comment mo, discipline. At kung gusto mo ng mas malalim na usapan tungkol sa growth ng small creators at sa panahong pakiramdam mo walang sumusuporta, panoorin mo yung video ko tungkol sa mga creators na walang support system. Mag-subscribe ka din kung seryoso ka. Kasi dito, hindi tayo nag-upload lang. Nagbi-build tayo. Long game. So, ayun lang muna mga kabady. I hope na na-inspire kayo and natulungan kayo ng mga tips and advice na share ko sa inyo ngayon sa video na to. And hopefully, mag-grow ka din at maging successful creator ka din dito sa YouTube balang araw. So as always, this is Tricks Body PH. Tandaan, daig ng taong matanong, ang taong nagmamarunong. God bless po sa lahat. Yun lang. Salamat.